Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi baghayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session. Sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kababayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 97 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 56 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 41 na mga comments. Ana Cordoba. Meron siyang 33 na mga comments. And James Starter Moore. Meron siyang 32 lahat ng mga comments. Again, sige-sounds po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Barbara Butler, Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Joselisa Moises. Nabigay sa atin ng 2 Singaporean dollar. Thank you so much. Ang sabi ni Ma'am Joselisa, sabi niya pang iced tea daw. Thank you so much po. Thank you so much. And also i-greet po natin ng happy birthday si Levina Carbonell. Also happy birthday kay Brian Patrick Rosado na nandyan sa Muntinlupa City. Greetings from Shannon Reyes. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! So i-greet po natin ang ating pong mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section, ating pong mga suki. Nandyan si William Steven Verdugo, nandyan po si Alicia Leak, Wing Salvatierra, Elsa Hoffman, Nonski Pasamonte, Bebe Macdoms Nunamod, Apple Nash, Lucita Tolentino, nandyan po si Jimezo LB, Lane Gonzalez, Maria Mirasiplon, hi to Non Iveti, nandyan po si Shani, Mary Jane Tan, Crispin Del Rosario, Panting, Joby Montero, Ligaya Madrid, Luisa Yamamoto, and hi to Lucky Star. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, doon po sa ating kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy. Doon po sa ating kababayan po na kumain na kasi nga lunchtime na po mga kababayan. Don't worry. Painitin ko po kaagad inyong mga umaga kasi marami mo mga baon po na mapasabog sa Sir Ivan. Marami itong mga baon po na mga balita at siyempre huwag din kakalimutan. Dapat nating idibang po yung mga kataratadunuhan po, mga fake news na ipinapakalat ng kabilang kampo. Dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. Good morning Pilipinas! Okay, so ngayong araw mga kababayan ko, it's August 4, 2024 at araw po ng Sunday. Since Sunday mga kababayan ko, ang dami talaga mga pasabog na nangyari. As in no, ang sarap nga namang dibang, ang sarap talaga mambitik po ngayong araw. Lalo na, meron pong forward sa atin po na isang link, video interview.
meron daw in-interview ito pong si Hitan mga kababayan ko na isang bagong star witness. Ang dami na forward sa atin, mga 16 yata lahat yun. At syempre, pati rin po yung mga haters mga kababayan, forward sa atin with a message. Sabi niya, paano daw natin ito malulusutan? Sabi niya, checkmate daw si PBBM. Checkmate daw. So alam niyo po, sino ba ang maniniwala doon? Kasi alam niyo mga kababayan ko, nung pinanood ko po yung the whole interview ni Hita tsaka doon kay Cathy Binag, marami naman kasi mga butas doon eh. May nakita nga ako na part doon na kung saan ang tanga talaga eh. Parang kulang sila sa communication dito mga kababayan. Hindi na-coincide ang mga sinasabi. Merong part doon na masasabi natin, ito po ating ebidensya na fake talaga yung ipinakita nila na pulburon video mga kababayan. Ito po isa sa ebidensya natin. Mismo po sa kanilang mga bunganga na galing lumabas ho yan. So sino ba ito maniniwala sa babae na yon? Marami po tayong alam po tungkol sa babae na yun mga kababayan. And aside from that, ay kilala ba natin si Cathy Binag? Dito po sa ating mga viewers na hindi po nakita yung interview na yun, siya po yung kabit. Siya po yung kabit na isang ex-congressman doon sa Davao City mga kababayan. Ang name po niya si Anthony or Tony Boy Floriendo. Kaya lang, ang caption doon, sa nilagay po ni Hita doon sa kanyang Facebook, doon po sa kanyang YouTube, at saka even doon na sinabi rin po niya doon sa kanyang interview na BFF daw ni PBBM itong si Tony Boy Floriendo mga kababayan. BFF daw. Actually, meron pa meron na pong post ito pong si Butanding. But una dyan mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo. Ito pong post po ni Butanding kasi nga nanggigil na si Ivan eh. Ang sarap talaga ang mandibang mga kababayan. Marami kasing na-stress nating mga kababayan. So dapat natin pong sagutin yun mga kababayan. So ang post po dito ni Harry Roque, sabi niya, ito pong sabi po ni Harry Roque mga kababayan. Sabi niya, ngayon, what we have, FPRRD saying he saw evidence that PBBM is a user. Agent Morales saying that a confidential informant gave info that PBBM is a user. Nikki Cusiting, sabi pa niya, saying that in their circle, it was widely known that PBBM is a user. A pulboronic video authenticated by Deepware na naman, showing a man with close resemblance to PBBM sniffing a powdery white substance. And now, Cathy Binag, an eyewitness who saw PBBM sniffing a powdery white substance at least 5 times with no less than sinali pa si Felisa mga kababayan, once offering her some. Sabi niya, inoferan daw yung si Binag po ni Felisa mga kababayan. So ano pa ang gusto nyo? Kilos na tayo. And until meron siyang follow-up po na post mga kababayan, sabi niya, OMG, Cathy Binag, ex of PBBM, sabi niya, ex of PBBM BFF, Tony Boy Floriendo, is first actual eyewitness who saw PBBM and Lam using polvoron. Lam even offered her. So ngayon, i-debunk po natin po itong si Botanding kasi sumubra mga kababayan. Hindi ba niya alam o hindi ba siya nag-research mga kababayan o talagang pinutiktahan lang po niya dito ito pong si Digong. Meron pong balita. Kung maalala ho natin, 'di ba ito pong si Floriendo mga kababayan, 'di ba meron siyang kaso, yung graft, convicted siya sa graft mga kababayan. So na-sentence siya, I think 6 years yata 'yon, 6 to 8 years yata 'yon. Basta meron siyang kaso. Ito pong si Floriendo. Kung maalala ho natin, during po sa time po ni Digong, close ally po, as in close ally ni Floriendo itong si Digong or vice versa. Close ally po ni Digong itong si Floriendo mga kababayan. Pagkita po natin ebidensya. Sabi ito sa balita po ng Rappler, Antonio Boy Floriendo Jr., a close ally or President Rodrigo Duterte. So yan po ang nakalagay mga kababayan ko. Sa balita ho yan. Sa balita ho yan. Hindi po yan gawa-gawa, kundi galing po yan sa balita po ng mga mainstream media. Na kung saan, ito po ang ebidensya natin na close ally, BFF po ni Digong itong si Floriendo. At saka hindi po nakakaalam, kung di ba malalaw natin si Alvarez, pinatanggal ho yan ni Sara mga kababayan. Di ba inimpes po ni Sara? Isa po sa kanyang kasabwat dito, yang pong si Floriendo. So masasabi talaga natin dito po kung gaano ka-close si Floriendo at saka ito pong si Sara at saka si Digong mga kababayan. Pero yan kasi ay gin-twist nila yung balita. Gin-twist nila yung informations kasi gin-protektahan nila si Sara at saka ito pong si Digong mga kababayan. Ngayon, ang sabi po ni Binag,
Na lumabas daw siya mga kababayan ko kasi naawa daw siya kay Sarah. Sabi niya noong una, meron siyang unang sinabi na hindi daw siya close po ni Sarah. Yan po yung malaking katarantaduhan. Malaking katarantaduhan o yan. Close po yan itong si Binag at saka ito pong si Sarah nung nandun pa po siya sa Davao mga kababayan. Di ba kasama siya lagi po ni Floriendo? So doon pa lang nagsinungaling na itong si Binag. Lumabas lang siya, pumayag daw siya na magpa-interview po dito kay Hitad kasi naawa siya sa sitwasyon po dito kay Sarah na kung saan parang sininggle out daw. Parang sinupil na daw ngayon ng gobyerno natin at talagang inapak-apakan daw. Kaya napilitan siyang lumabas at saka gusto niya ilahan po ang kanyang mga ebidensya na hawak niya daw mga kababayan. Nag-level up pa nga eh. Nag-level up sila, 'di ba noon pulburon video. Ngayon, meron ng USB mga kababayan. USB, 150 lahat po na bilang. Ang dami. Ang dami pong USB mga kababayan. 150. Kung meron mang 150 po kabilang na mga USB, noon po inilabas na ho yan. 'Di ba? Noon pa po nung anong bumalintong na itong si Digong mga kababayan. 'Di ba? Yun na po ang time nila na dapat sila mag-ingay noong panahon na 'yon. At inilabas po ang lahat ng mga bala. Pero bakit hindi nila ginawa? 'Di ba? Nakakapagtaka talaga eh. Dito sa 150 daw na USB na hawak nila, alam niyo po, the same ho yan sa kanilang concept na kung saan doon po sa pulburon video mga kababayan. Di ba kung maalala natin, meron pong sinabi itong si Tad. Sabi niya, i-upload niya sa kanyang YouTube account yung pulburon video and after that, i-download nila kaagad at saka ipasa-pasa na po sa lahat ng mga account. Dapat mapasahan daw nila sa mga group chats, 5 sa isang tao daw mga kababayan. Ganon ang kanyang sinabi. The same ho yan sa USB nila na plano. Meron bang bago? Meron bang bago? Ginawa naman po lang hero itong si Binag mga kababayan. So sagutin po natin po ito pong interview ni Hita doon po kay Binag mga kababayan. Tsaka sagutin po natin, okay? So for more details, let's hear this. Star witnesses sa pulboronic activity. Pero tawagin na natin ang ating guest, si Miss Cathy Binag. Introduce yourself muna. Sino ba si Cathy Binag? Kasi bago ang lahat, nakikita kita parang active ka sa mga health and wellness, fashion, mga ganyan, socialite ang dating, o diba? Sino si Miss Cathy Binag? Okay, number 1, I'm not socialite. Just to clarify. Okay. Doon pa lang sumimplang na mga kababayan. Sumimplang kaagad kasi nga alam nyo po, sa hindi pa nakilala ito kay Cathy Binag, kung pupuntahan nyo po yung kanyang Facebook account, dami pong kanyang mga post mga kababayan ko kung saan-saan na siya napupunta. Talagang masasabi natin dito, talagang mapera itong si Binag eh. Talagang ang kanyang life, siyempre masagana, pero siya po'y sinubalbal po ni Binag kaagad. Kasi ayaw po makita or marinig po ng taong bayan, ayaw po ni Binag na malalaman niya na mahilig po siya sa ganyan mga kababayan. Pero nasabi na po ni Hitad, wala nang bawian yan. Bakit? Ramdam po ni Hitad at alam po na experience na ganyan kasi si Tad po isa pong social climber mga kababayan. So kapag ka po ay social climber at saka social climber lang po yung inyong nakausap, so alam na alam mo ang galawan na ganyan. Sino ba ang makaintindi dito? At sino rin po ang maniniwala dito mga kababayan? Diba? Siyempre, yun po mga kabit. Yung membro po ng Homebreakers Association of the Philippines. Kapisanan na mga kirida na galit po sa mga legal wife mga kababayan. So sila po ang galit dyan. Sila po ang naniniwala dyan. Kasi sila po ang magkakaintindihan mga kababayan. Sakto ba yun? Homebreakers of the Association of the Philippines. Kapisanan na mga kirida na galit po sa mga legal wife. Tama ba yun? So patuloy tayo mga kababayan. Okay, maliwanag tayo dyan. Okay. Apparently, naliligawan lang ako palagi ng may mga kayang tao. Since kasi kaya napansin kita dahil O, di ba? Sabi niya, nililigawan na daw siya ng mga may maperang tao mga kabayan. Maperang tao? Ano ba? Walker? Walker, sorry. Erase. Ano ba yun? Call girl? Call girl. Ano siya? Mapagmahal lang daw mga kabayan. So, di ba? Meron kasi akong narinig. Ito dang si Binag, nasakpan daw to siya mga kababayan. Alala niyo nasakpan? Yung si Tony Boy, he found out na ito pa lang si Binag, naglaro rin po ng ibang team mga kababayan. Nandyan po si Tony Boy, pero meron po siyang ibang lalaki daw mga kababayan. So ang ibig sabihin na ito po, kasi nga itong si Binag, maluho daw to eh. Maluho,
meron siyang high maintenance sa mga gamit, sa kanyang luho. Kahit ganun po ang mga ibinigay po na klase ng mga kagamitan po or mga buhay na binigay po ni Tony Boy dito kay Binag, naglaro pa rin po ng ibang team mga kabayan. Ayon daw, di umano. Kaya ito po siya ay hiniwalayan ni Floriendo. So yan po ang nangyari. Tapos ngayon sabi niya, sinisiraan na daw siya mga kabayan. Sinisiraan na daw siya. Patuloy natin. Share mo yung pulboronic video ni, ang tawag ko dyan, ikuting, Marcos Jr. dito sa Los Angeles. Ang tanong ko, for sure, nakilala mo si Marcos Jr., di ba? At si Lisa Marcos. Dahil mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating Congressman Tony Boy Florendo. Yes. Right? Oo. Okay. Yeah. Oo. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang reaction mo nung nakita mo? Unang reaction ko? Yes. Alam ko naman na they're doing it. You know, Wow. I know that. So like, kasi nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. Diba? So, They're doing the pulburon. Yes, they're doing the polvoron. Natatandaan mo ba kung anong taon mo na-meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 2012. Yung first 2012. 2012 yon. So like, in their house, tinala ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012? First time Alam mo, 2012 Okay. na 20. Basta 2013 yan. Pero O di ba nakakaduda mga kabayan? Nagdadalawang isip eh. Gusto kasi niya na i-coincide po sa sinabi noon, di ba naalala ba natin yung PDEA leaks mga kabayan? Di ba 2012 daw yon? Pati rin po yung lumabas, nakita daw or nabidyohan daw yon si PBM 2012 po yung sa pulboronic video. Gusto niyang i-coincide. Malamang sa malamang, iba ang kanyang nasa isip mga kabayan. Kaya nga nagdududa siya, 2012 ba yun? 2012 o 2013? Basta di ba nagdududa siya? Doon pa lang po, nakakaduda na ang kanya mga sinasabi. Malamang sa malamang, nagka-miscommunicate sila dito mga kabayan. Patuloy ho tayo. 2012 yan. kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner Tony Boy Florendo sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, Hindi hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi, the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung reklamo sa akin. May mga pictures ka. Yes, so okay. parang Siguro, marami ako. Pero hindi lang ako ma-post kasi, alam mo yun. I see. Pero siguro later on, baka pwede nating i-post yan. At hindi tayo ready. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Ngagva? Okay. Ako kasi, hindi, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Charot. Joke. I need to, kailangan ko magbanyo. So sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, sabi niya, okay. So parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nag-CR ako. So paglabas ko, wala siya. So parang sabi ko, saan ako pupunta? So then nakita ko, naglalakad si First Lady papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Cathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya, tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Oo, sabi ko, do you want? So sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, no, sorry, I don't do that. Tapos sabi niya, hold on to that. Mm-hmm. Sabi niya, do you want? So, ikaw ba pumasok sa isip mo, una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, parang hi, yung ganyan, jolly.
Okay. Yung ganon, nakasmile. Tapos parang Okay. do you want? Ganon. Tapos sabi ko, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, diba? So, Okay. so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Tapos, So may bit-bit Yun. na siya na pulburon. meron siya. Ano siya, natandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi siya plastic. Okay. Hindi siya plastic. Nasa Oh, di ba? Doon pa lang ebidensya ng mga kababayan. Naalala nyo, yun doon po sa pulburonic video, di ba ang sinabi na doon, plastic daw yun, parang lagayan po ng tao sa mga kababayan. Di ba? So dito, hindi po sila naka-inside. Kasi sabi niya dito, hindi daw plastic. Ang ibig sabihin, ito po ang malaking ebidensya na yung video na yun, yung pulburonic video, peke yun mga kababayan. Di ba ang nilagay, ang hinawakan doon, plastic. Pero ang sabi dito po ni Binag, sabi according sa kanya, kasi istorya niya yan, sabi niya hindi daw plastic. Para daw silver po, na parang metal mga kababayan. Di ba? Sinungaling talaga eh. Patuloy tayo. nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun or ano. Pero hindi siya plastic. Pero hindi gold hindi gold. So I mean, anyway, parang hindi nung naman, sinabi mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, why are you Lisa. here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi ko, okay. Yes, sabi niya. Sabi ko, Sa tingin nyo ba, ganun po ang klaseng tao itong si Felisa mga kababayan? Ganun ba yung klase po ang kanyang attitude? Alam ho natin, kilalang po natin po, ito pong si Felisa na kung saan ang kalang breeding po mga kababayan, maganda po ang breeding ng mga areneta. Maganda po ang breeding po ni Felisa. Nakita ho natin yan sa kanyang mga anak, di ba? Sa mga anak po ni PBBM. Ganun po na klase na breeding po itong mga Marcos, ito pong si Felisa mga kababayan. Ito po ay taliwas talaga sa kanyang mga sinasabi dito. Well, alam mo natin, istorya nila yan. Ito po ay hard nila mga kababayan, star witnesses daw. Bagong kontrata, kasi nga noon, itong si, di ba, ito pong si Morales, hindi kasi umipekto eh. Walang epekto or hindi po epektibo, yun po si Morales. Kaya kumuha sila ng bago pong star witness mga kababayan. natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Parang Oo, na-intimidate kasi ka. parang switch of parang, alam mo yung switch ng ugali. Nag-resume ko Bigla, lang. Yeah. oo, parang sandali lang, parang hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, di ba? Parang I don't know you guys, parang okay, fine, na-invite and everything, pero parang I don't know, I don't sign up for that, or hindi ko alam kung ano yung mga kaganapan, di ba? So, yun. So, parang after nun, Sinabi niya, Never na. why are you Yeah. here? So after Oo. that, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon No, sa kanya kasi, conversation ni Lisa? tas yung narinig, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, hi. Sabi niya, hi, Lisa, that's my, that's Girlfriend. Kathy, that's my girlfriend. Tapos sabi niya, Sabi. wife. Nag-wife pa nga siya. No? Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi ako wife. Sabi ko, gano'n. So, syempre, Hindi ka diba, wife? parang, hindi ako, Ayaw mo naman, syempre, naman. baka may Oo mga mahal ka naman. dyan, Teka lang, O di ba siya na po yung nag-sabi mga kababayan, hindi siya wife. So siya po ay kabit. Ano bang tawag diyan? Di ba? Ano bang tawag diyan mga kababayan? So kabit siya. So sino ba itong magkakaintindihan? Kabit rin po. Yung maniniwala sa kanyan, yung membro po ng mga Homebreaker Association of the Philippines. Included yang si Hitad mga kababayan. Sila po diyang magkakaintindihan. Ay siyempre kapag sinungaling po ang kanyang in-interview, sinungaling po yung nag-interview mga kababayan. Okay, patuloy tayo. Exactly. baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, Yeah, hindi naman talaga ako wife, di ba? Tapos Inuman sila. Nagiinuman, so di ba since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, do you want the pulburon? Nakita mo ba? Okay, dyan na lang yan. Walang kwenta eh. Alam mo natin, sometimes in our life, meron po tayo pong experience na ganyan mga kabayan. Meron rin po. Kahit dito po sa ating mga viewers, meron po na kung saan nakaranas po, nagawa po na hindi magandang gawain, mga ipinagawa po na gamot mga kabayan. Alam mo natin yan. Di ba? Sometimes in our life, makaranas po natin ganyan. Kasi experience natin yan mga kabayan. At base rin po sa ating experience, dyan rin po tayo matututo. Alam mo natin yan. So kung babalikan po natin po yung mga panahon na yan,
Alam niyo po sa mga usual na kasama mo na kapag kayo po ay magsisession mga kababayan, di ba kapag kayo talaga po laging pong kasama at meron pong madagdag po na isa mga kababayan or bago po sa inyong paningin, do you think alokin mo kaagad yan? Di ba? Real talk lang mga kababayan. Di ba alokin ba natin yan na kung saan bago mo lang nakita, do you think alokin mo yan? Hindi po. Kasi alam mo sa sarili mo na meron kang ginawa po na hindi maganda, hindi mo sasabihin yan sa iba. Bakit? Mag-obserba ka muna mga kababayan. Baka ito po ay acid, baka sino to, baka to ay kakanta. Di ba? Ganun yan eh. So doon pa lang sa kanya sinabi, talagang butas na, imposible na yun po ay ginawa ni Efelisa. Kung sakali man. Pero para sa akin, hindi ako maniniwala na itong kanyang istorya, nangyari ho yan mga kababayan. Istorya yan eh. Kontrata siya eh. Diba? Ito pong mga statement niya, ito po yung napaka-imposible. Ang hirap talaga paniwalaan mga kababayan. Ang napakahirap talaga eh. Kung isipin na po natin no, sa breeding po ng mga Marcos, sa breeding po ng mga Araneta, imposible yan po ay kailangang gagawin. Bakit? Alam mo natin po yung epekto po ng drugas mga kababayan. Pangit po ang epekto ng drugas kapag araw-arawin niyo yan or sige-sige kayo dyan. So mag-iba talaga po ang inyong pong attitude, mag-iba po ang inyong mga pag-iisip kapag long-term yung ginagamit ho yan mga kababayan. Ganon ba na klase na tao si PBBM? Ganon ba na klase na tao si Efelisa? The way sila magsalita mga kababayan. Sinabi na nga niya mismo sa live na kung saan nakita din niya ng epekto ng tao po na gumagamit po ng mga drogas, wala daw sa katinuan, malilimutin at hindi na ba maganda magsalita at saka lagi daw mga kabayan, parang balisa lagi daw. Nakita ba natin si PBBM sa Efelisa na ganyan? 'Di ba? Doon pa lang may butas na talaga eh, pero walang kwenta naman eh. Pero mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo. Meron kasing post ang Tops Coalition, ginawa naman ito ng hero, ito pong si Cathy Binag mga kababayan. Ang post po sa Tops Coalition ni Lyra Isa Sandoval, sabi niya, met the woman who bears it all. Another Gabriela Silang mga kababayan, met Cathy Binag, a living witness to the wide substance of activities of Vang Ngag and Company. A well-bred woman with a golden heart. Doon pa lang, katarantaduhan na. A well-bred woman. Well-bred woman ba yung kabit mga kababayan? Kabit ka na nga, naglaro ka pa ng ibang team. Ganon ba ang well-bred woman? Para sa kanila, well-bred woman mga kababayan. Gonggong talaga eh. Kasi kung anong ori po, itong siguro si Binag, ganun pong ori ang kanya mga supporter ngayon. Ginawa niyang Gabriela Silang, ginawang hero. Hero ba yung ganyan? Tanga-tanga talaga eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, i-shoutout natin. Nandyan po si Aspernito, Bella Bautista, Lolita Maneja, Hatsu Munez Borromeo, Harold Emperador, Peanut Avitoy. Nandyan po si Lucana Nerpio, Ronelyn Lamsen, Hatsu Kagawad Lutz, at saka sa mga tanod, mga barangay tanod na nanonood from Banauang, Santa Barbara, Pangasinan. Nandyan po si Elmer at Ronnie Castellano from Wellington. Hi to Napaka Tugaok Vlog. Nandiyan po si Ashen, si Daldet Pasamonte, Caroline Campos, Nancy Enero, and hi to Remedios Avaro from Guam. Okay, so pag-uusapan natin po ito pong si Basti mga kabayan. Di ba si Basti galit na galit talaga kay Torre? Galit na galit siya kay Torre dahil pala nalaman po ni Torre mga kahaban ko, ni General Torre, na ito palang information, itong blatter na document mga kahaban, ang data nila tungkol po sa criminal rate po dyan sa Davao City, minanipula pala, dinoktor. Kaya nga nagkaroon dito po ng reshuffle, kaya tinanggal po yung 19 station commander dyan sa Davao City mga kahaban ko, at saka ilan pang mga pulis doon na nagkaroon dito ng reshuffle or tinanggal po. Kaya pala nagkaganon kasi nagkaroon po ng investigation mga kababayan. Siyempre, ito pong si Basti, siguro friends niya yung mga pulis na yon, baka siguro BFF niya yung mga pulis na yon at lagi niyang inuutosan mga kababayan. Kaya nagalit kaagad ito pong si Basti at gusto niyang sampalin itong si Torre mga kababayan. So ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita na kung saan after that, maglabas tayo po ng ating opinion mga kababayan. For more details, let's watch this. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng pulis sa Davao City. Hinala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon.
Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod sa unang 5 buwan base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11. Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon para palabasing kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blotter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang 2 police blotter ng Kalinan Police kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Matatanda ang mainit ang dugo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre matapos niyang sibakin ang 19 na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. I give them the chance. Wala rin nagbago. Dahil sa nabistong manipulasyon umano sa mga police blotter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa logbook. Itong pagdoktor nila po sa datos mga kabayan na kung saan binubulag nila ang taong bayan, ang tao dyan sa Davao mga kabayan, na kung saan binubulag nila sa totoo pong nangyayari sa actual po na nangyayari sa krimen dyan po sa Davao City. Delikado ho yan yung hindi mo ipaalam ang totoong nangyayari mga kabayan. Bakit? Kasi kapag ganun kasi, di ba sabi nila na second safest city daw ang Davao City in whole Philippines mga kabayan. Included po sa whole Asia, sa ASEAN, di ba second daw ang Davao City. Ang mangyari kasi dito, kapag meron pong turista mga kabayan or even yung mga tao dyan sa Davao City, magiging kampante kasi. Maging kampante sila. Ay anyways, ang Davao City, walang problema dito. Mapayapa tayo eh. Ayon po ng PNP. Mapayapa tayo, walang krimen, walang nangyari po nagahasa. So magiging kampante sila. Ngayon, hindi po malalaman, hindi po alam ng mga turista at ng taong bayan dyan po sa Davao City na ang kaharap na pala nila, isa pong kriminal mga kabayan. Diba? Yan po yung napakadelikado talaga. So ito pong ginawa po ng PNP, yung sangkot po diyan sa pag manipula po ng datos diyan sa blatter mga kabayan. Dapat managot talaga yan. Kasi inuto niya ang taong bayan, inuto niya ang Pilipinas at yan po yung napakadelikado. Kasi ang pinag-usapan natin dito, yung safety kasi ng taong bayan. So bakit nga pala ginawa niya yan mga kabayan? Bakit yan ginawa po ng taga Davao na ipinalabas nila na second safest city ang Davao City? Well, naintindihan natin yan. Bakit? Kasi kapag ganyan mga kababayan ko, sino ba ang makabenepisyo dito? Unang-una ang politiko. Unang-una ang politiko, ang mayor. Bakit ang mga Duterte? Kasi siyempre sasabihin nila, abay bang galing ang mga Duterte mga kababayan. Ang galing pala noon ng mga Duterte, nalinis niya yung Davao, na-maintain niya yung Davao, safest city yung Davao mga kababayan. Ganun kasi. So magiging hype lagi ang name po ng Duterte at magiging maganda lagi ang name po ng Duterte. Ngayon, isa rin po sa advantage. Kasi kapag malaman ho yan ng mga investors, na mga negosyante, mga kababayan ko, well, siyempre i-grab ho nila yan. Kapag marinig nila, ang lugar na yan, safe sila, maganda yung rate po ng yung safety ng rate po dyan sa Davao City. So masabi na, papasok ka agad. Hindi po magdalang isip po yung mga negosyante, yung mga investors mag-invest dyan sa Davao City. And after that, uunlad po ang ekonomiya dyan po sa Davao mga kababayan. Correct ba Sir Ivan? So ganun po ang nangyayari. At saka isa rin po sa makabenepisyo dyan, ulitin ko lang po dito, yung mga Duterte. Pero malamang sa malamang, itong mga Duterte, malamang sa malamang, tsure ko lang to mga kababayan, malamang sila po isangkot dyan. Malamang sa malamang, itong mga pulis na to, sinabihan nila, oy, ano natin dyan, doktorin natin dyan. Dapat ipalabas natin po sa mga Pilipino, sa makita po sa ating mga balita na second safest city
ang Davao City para marami pong mga turistang papasok sa Davao, para marami pong papasok po ng mga investors sa Davao City mga kabayan. At kapag tatakbo na lang po sa mga high positions po, yung politiko na yan, ang Duterte, mananalo sila mga kabayan. Kasi ayon po sa record, maganda pagkadala yung Davao. Pero ang hindi nila alam, sunod-sunod po yung panggagahasa dyan mga kabayan. Di ba yung rape cases, dami na nga eh. Ang dami po yung rape cases. So ipakita ko sa inyo mga kababayan ko, nakatawa naman kasi di ba si Digong, alam mo natin yung kalakaran po ni Digong. Kapag marinig tayo po yung mga sundutan, yung panggagahasa, mayroong ni-rape, magtataka ba tayo? Siyempre yung puo nila, manyakis mga kababayan. Yung kanilang puo na isa, yung si Caves, manyakis rin po. So maraming manyakis dyan. Pero ang nakakatawa naman kasi, ang nagagalit mga kababayan, ito kasi yung sagot po ni Digong. For more details, let's watch this. President Duterte has often trumpeted the safety and security in Davao City. But based on PNP data, Davao City in fact has the most number of rape cases in the country. Yesterday in Cebu, Duterte said in jest that rape cases abound in his hometown because there are many beautiful women. Ngon sila nga daghang rape ang Davao. Basta daghang gwapa, daghang rape yun na. Sa daghang gwapa. Tingnan nyo, ganun lang po ang kanyang rason mga kababayan. Dahil daw maraming maganda sa Davao City. Kaya hindi daw sila magtataka, meron pong mga gahasa na mga kaso dyan. Gunggong talaga no? Taka na ba, okay lang ba sa inyo? At saka alam na po natin, ito pong si Digong mga kababayan, mahilig kasi ito na magplanta kasi ng mga ebidensya, magplanta po ng mga intriga. Alam natin yan, di ba? Mismo nga siya nagsabi niyan mga kababayan. So siguro, ito pong pagmanipula, ito pong pagdoktor niya, hindi naman niya, pagdoktor po ng kapulisan dyan sa blatter ng libro, dyan po sa criminal rate, dyan sa Davao City, malamang sa malamang, may alam. Baka may alam po itong si Digong mga kababayan, di ba? Ipakita ko mo sa inyo itong video po ni Diggs. For more details, let's watch this. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it as it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigue. Oh, di ba? We first planted the intrigue. So malamang marunong talaga sila dito na magdoktor po ng mga ebidensya o yung mga informations dyan po sa kapulisan mga kabayan. Bakit? Na-blatter ba yung sinabi po ni Digong noon na kung saan meron siyang tinigi po na 3 mga kabayan? Ito po ating ebidensya. For more details, let's watch this. Pagka kinurap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, tatapon kita sa labas. Oh. Nagawa ko naman yun, ma'am. Bakit hindi ko gawin uli? Maswerte sila, wala ako sa Manila. Kung gano'n karami isang bahay na siya, talagang papayin kita. Huwag na tayo magdrama. Ako mismo, ako ang babaril kung walang ibang magbaril. So no qualms about killing killers. Yes, of course. I must admit that I have killed. They 3 months early on, I killed about 3 people. I killed about 3 of them. Oh, di ba? Nalagay ba sa blatter yung sinabi po ni Digong mga kabayan? Malamang sa malamang hindi kasi takot sila ni Digong. Klarong-klaro na po, inamin niya na meron siya pinatay po na 3 mga kabayan, tinigi niya. Nalagay ba yun? Nalagay ba yun sa Davao, sa blatter mga kabayan? Di ba? Hindi. Okay, so for tayo mga kabayan. Before that, isa naman natin. Diyan po si Leticia Raso, Michael Viquera, Ros Guevara, Ani Huson, at saka hi daw sa lahat ng mga member ng INC. Hi to Just Tubtob from Calamba, Laguna, Aurora Mercado and family ng Mangaldan, Pangasinan. Hi to Jemson, Jimboy Jeriel and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings card from Rodolfo Randadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia, Mila Marquez, and hi to Jeline Quezon. Okay, so pag-uusapan natin po ito pong si Sarah mga kabayan. Kasi nga hanggang ngayon,
nagtandrom pa rin po, galit na galit pa rin po ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga followers. Pinapainit pa rin po nila itong usapin nito. Bakit? Kasi gusto nilang sisiraan lang po ang ating gobyerno, ang PNP at saka si PBBM. So ano bang sinabi? Ano ba ang sinabi po nito ni Roque mga kabayan sa time daw ni Leni Robredo? Sabi niya, people say that during Leni's time, her security detail was not this large. That's natural because what she did, si Leni Robredo daw, she was just a decoration in the cabinet. She was just a decoration lang mga kabayan. Mga Pinklawan, okay naman sa inyo. Decoration lang daw itong si Leni Robredo sa panahon niya bilang isang vice president. At saka idagdag rin po natin. Kasi dito po sa sinabi ni Roque mga kabayan, sabi niya dahil daw ito sa, sa safety daw ni Sara, galit na galit sila na tinanggalan po ng binawasan po ng numero po ng bodyguard pong si Sara mga kabayan. So sabi po ni Harry Roque, VP Sara's father is a former president who faced many criticism, especially from drug lords. So the threats that don't only come from the CPP and PA, they also come from drug lords. Can VP Leni say the same? Tira si Leni naman po ang kanyang tinira mga kabayan. Kasi alam mo natin, di ba yung mga Pinklawan ngayon, mga dilawan ngayon, sumuporta po kay PBBM. At nakikita na dito yung mga ginawa noon ni VP Leni na kung saan napakalayo talaga ni Sara mga kabayan. Ang dami pong nagawa po ni Leni Robredo versus kay Sara. Kung napapansin po natin po sa report noon sa 2021 saka 2020 to 2021, ang dami pong nagawa ni Leni Robredo mga kabayan. Kumpara natin po ito kay Sara, di ba? Kahit ngayon nga na siya po ay isang pribadong citizen mga kabayan, di ba? Private lang mo siya ngayon, pero tumutulong pa rin po sa taong bayan. Nakita mo natin po sa mga post niya, di ba, sa kanyang Facebook, kahit wala na siya sa gobyerno natin, siya po ay tumulong pa rin po sa ating mga kababayan. Tapos ibabalik po natin sinabi po dito ni Roque. Sabi niya, can VP Leni say the same? Sabi dito, alam niyo po, ito pong si Leni Robredo, hinaras ho yan ni Digong noon mga kababayan. So ibig sabihin, ang threat dito, kung sinabi man ni Roque na threat daw ni VP Sara, yung mga kontra daw ni Digong, yung mga CPP and PA, yung mga drug lords, yun daw ang threat sa life ngayon ni Sara. Kaya nga takot na takot daw sila na tinanggalan po o binawasan po ng mga sekretary itong si Sara. Ngayon, sino ba ang threat sa panahon po ni Leni Robredo? Sino ba ang threat ni Leni Robredo sa panahon po ni Digong mga kababayan? Diba si Digong? Ano ba sinabi niya noon? Basahin na po natin. Sabi ito, sige, subukan mo. Matagal na akong maraming gustong sabihin sa iyo. Ireserba ko. Waswasan kita ng husto. This is your nightmare. Hindi ba yan harassment ang ginawa po ni Digong doon kay Leni Robredo mga kababayan? Diba? So mismo po si Digong, siya po yung threat doon kay Leni Robredo. Tapos sabi pa dito ni Roque nga, can VP Leni say the same? Gonggong talaga eh. Bakit naman sila matatakot na binawasan po yung security guard ni Sara? Ang dami pa naman eh. 433 lahat ang kanyang security. Binawasan po ng 75 pero binalik po yung 45. So meron pa rin pong 400 plus mga kababayan. Diba? Bakit naman sila matatakot? Gagawa ba sila ng private army? May plano ba silang gagawa po ng private army itong si Sara mga kababayan? Tsaka naalala ba natin, di ba si Bongo, finaloopan niya yung issue po ni Sara, sumakay siya. Sabi niya, mas nauna pa daw na tinanggalan po ng secretary ito si Bongo kaysa kay Sara. Sabi niya, nauna pa ako na tinanggalan daw siya ng secretary ng PNP 2 weeks before pa na binawasan daw itong si Sara mga kababayan. Napag-alaman natin kasi sabi niya sa word tinanggalan daw siya. Hindi pala tinanggal, kundi merong ginawa mga kababayan ko. Meron silang inatinan kasi ayon po ito sinabi po ng isang spokesperson po ng PNP, hindi pala tinanggal or binawi, kundi nag-training pala yung mga PNP. Pero ibabalik rin po yan mga kababayan ayon po ni Jen Pardo. So ganun kasi mag-isip po yung mga Duterte mga gonggong talaga mga fake news talaga Ito naman si Bato, umiiyak I feel betrayed. Binitray daw siya ng ating gobyerno. Binitray daw siya ng ating presidente mga kababayan.
Kasi 'di ba nangaalala natin dahil sinabi po yan ni Solgen Guevara na hindi sila makipag-cooperate. Hindi sila cooperate po sa gagawin pong investigation ng taga-ICC prosecutor at saka mag-serve po ng warrant of arrest doon po sa mga akusado sa war on drugs mga kabayan. 'Di ba sabi na hindi sila makipag-cooperate pero hindi nila pipigilan kung ano ang gagawin po ng ICC prosecutor or kung papasok mo sila sa Pilipinas. Hanggang yan po'y pinalapan, di ba, ni Secretary Remulla na kinumpirma niya ang sinabi po ni Solgen Guevara na hindi sila makikialam po sa gagawin po ng ICC investigation, pati po yung pag-serve ng warrant of arrest. Ngayon natakot na itong si Bato mga kabayan, umiyak nga eh. Nakita ko umiyak nga eh. I feel betrayed kung ganun daw. Hindi naman siya trinaydor po ni PBBM. Kasi ang kanyang binanggit kaagad si PBBM eh. Hindi po siya trinaydor ni PBBM. Bakit? Klarong-klaro ang sinabi po ni PBBM. Di ba hindi po tayo membro ngayon ng ICC. Pero walang sinabi si PBBM na pipigilan niya yung ICC na mag-imbestiga or papasok po sa Pilipinas. Sabi po ni PBBM, hindi tayo kabilang po sa ICC at saka wala tayong legal duty sa ICC at saka hindi tayo ko-cooperate sa taga-ICC. Pero wala siyang sinabi po si PBBM na pipigilan niya yung ICC mga kabayan. So hindi po trinaydor ni PBBM ito pong si Bato de la Rosa. Ang kanyang ginawa lang, umiyak agad, siyempre pa-victim, nagdrama. Kasi kinuha niya yung sipatya po ng taong bayan mga kabayan. Gonggong talaga eh. Okay, so i-shoutout natin. Nandyan po si Evelyn Garcia, Mila Marquez, Jelen Quezon, Redentor Haka, Ed DTA. Hi to Mauricia Talita. Nandyan po si Gayatin Estarlita, Rogelio Gragasen, and hi to Arnold Labadia. Ipakita ko sa inyo mga kabayan, ito pong vlog po ni Mike Abe. Sinabon niya itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Ayaw nilang palamigin eh. Tuloy-tuloy po yung init ng issue dahil sinasakyan po ng mga DDS vlogger at mga supporters nila itong issue tungkol sa pagtanggal ng or pagbawas, pinuwasan lang ng security si Vice President Sara Duterte. Okay? Dahil sa dating 433, naging 350 na lang. Pero ang dami pa rin nun. Kasi nalis nga po yung 75 ng mga polis na dating naka-assign sa kanya. Dahil ang katwiran ni PNP Chief General Marbil, kailangan niya ng additional manpower ng mga polis o additional ng mga polis sa maraming mga assignment, mga dapat na gawin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, hindi lang sa Metro Manila. Yun ang dahilan kung bakit kanyang na-recall or inalis at hindi nga lang po sa Office of the Vice President, pati yung mga ibang naka-assign bilang security sa mga politiko or retired general ay ni-recall din. Ngayon ang tanong, bakit galit na galit ang mga Duterte supporters at pati yung kampo ni Duterte sa issue nito? Ang tanong ganito, meron bang seryosong death threat o threat ang Office of the Vice President? Bakit kailangan na napakaraming security? At bakit parang ang dating ay hinubaran, nakubaran sila nang mabawasan ng security? Yung bang 350 na security sa Office of the Vice President, hindi pa ba sapat yun? 350 after bawasan ng 75? Nagtatanong lang tayo. Kasi sa kasaysayan po ng security sa Office of the Vice President, ngayon lang naman umabot ng ganun karami, mahigit ng 400. Noong araw ay 250, 300, marami na nga eh. Noong panahon ba ni, sino ba naging mga Vice President? Jojo Binay. Hindi naman ganun karami. Panahon ni Noli de Castro, hindi rin ganun karami. Panahon ni Leni Robredo, hindi rin po ganun karami na umabot ng 400. Wala pa nga 300 yung naging security nila eh. Bakit ngayon sa ilalim ng pangasiwa ni Sara Duterte bilang Vice President, bakit kailangan ba ang 433 at nabawasan niya, galit na sila? Ayaw ko nagtatanong lang bilang Pilipino, bilang tayo ay Pilipinong nagbabayad ng buwis, nagpapasweldo sa mga security ng kahit na sinong politiko sa ating bansa. Kailangan ba ganong kalaking pwersa? Kaya nga tinatanong ko, meron bang threat sa security ng Office of the Vice President? Lalo na ngayon na siya Vice President na lang, wala na siyang posisyon sa gabinete.
Kasi noong araw, pwede pa ma-justify ng iba yung security na sa Department of Education. Nandun pa siya. Iba ang security sa Office of the Vice President. Eh ngayon, OVP na lang eh. Kailangan ba ganun karami? Bakit hindi matanggap ng mga DDS at ng mga Duterte na kailangan ni General Marbil na i-recall ito dahil mabigyan ng ibang assignment? Kasi hindi naman maganda na yung polis tumanda na lang sa pagiging security. Paano mapopromote yan? Anong promotion pag security ka ng politiko? Wala. Diba dapat may training, may schooling para ma-promote naman ang mga polis na ito. So pabor sa polis na i-assign sa mga posisyon na pwede sila ma-promote. Pabor sa polis na kailang magampanan ng trabaho nila bilang to protect, to serve and protect ng mga mamayang Pilipino. Hindi yung to serve and protect lang ng politiko. Yun ang aking opinion at interpretation dito. So ako po, ay bilang Pilipino, ako'y naniniwala na tama lang yung ginawa ng PNP na i-recall. Kasi hindi naman talaga mandato o trabaho ng polis na maging protector o bodyguard ng politiko. Especially sa Office of the Vice President. Ang allowed na dapat security ng First Family, Office of the President, Office of the Vice President, Presidential Security Group o Presidential Security Command. Yan ay military. So meron ng military, tama lang na ang polis ay assign sa iba. Pero masyado kong pinaiinit nila. Kaya isa pang tanong dito baka naman may pinagtatakpan. Totoo ba na pinagtatakpan ang iso ng biyahe ng pangalawang Pangulo sa Europe na di umani nanood ng concert? Sa kabila ng tayo meron typhoon, sa kabila ng binabaha ang Metro Manila at Luzon, ang pangalawang Pangulo ay umalis at nagpunta ng ibang bansa sa Europe. Baka naman yun ang buong pinagtatakpan lang kasi nung hindi may paliwanag until now Pero mas pinalulutang ng mga DDS vlogger at DDS supporters yung pagtanggal ng pagbabawas ng security na hindi naman yan dapat maging issue dahil yan ay mayroong exclusive na karapatan sa aking paniniwala at opinion. Ang PNP chief na mag-recall, bawiin, magbawas ng polis na nakatalaga bilang security bodyguard ng mga politiko, hindi lang ng Office of the Vice President. Di ba? Kayo po mga nanonood, nakikinig. Paki-like po nito itong video ito. At ano po ang masasabi niyan? Tama lang ba yung ginawa ng PNP? Bawasan. At hindi ko ba sapat yung 315 na tira na magbabantay 24/7 sa Office of the Vice President? Di ba? So, kung ito naman ay dinadivert nyo yung issue para pagtakpan yung biyahe sa Europe, hindi naman mapagtakpan yun. Buhay na katotohanan yung wala siya nung panahon ng kalamidad dito sa Luzon at Metro Manila. Bakit? Pag nabawasan ba ng security, wala na magagawa ang Vice President? Ang tanong, ano bang trabaho ng Vice President? Wala naman masyadong pinagkakabalaan yan. Dahil wala ka naman departamentong pinapatakbo kung hindi yung Office of the Vice President. Wala naman yan. Wala namang malaking project yan. Maswerte pa nga ngayon Alam ba nyo ang Vice President ngayon? Mayroong mahigit na 2 bilyon na budget taon-taon. Na pinakamalaking budget sa kasaysayan ng pangalawang Pangulo kasi nung una 400 million, 700 million lang ang budget ng Office of the Vice President. Ngayon na triple, mahigit na 2 bilyon. Tapos na doble-doble rin ang mga security. Napakaswerte ng Vice President ngayon. Yung mga dati, hindi naman ganun Pero bakit masama pa ang loob nila? Bakit parang nagtatampo pa sila? At pinupolitika na itong issue. Pati police, political harassment ang ginawa ng PNP. Hindi. Nang partisan ang pulis at militar. Huwag naman yung idugtong sa politika yan. Huwag niyong linlangin. Huwag naman ninyong paniwalain ng mga tao na political harassment ito. Hindi Dahil hindi politiko ang mga pulis. Hindi a-assign lang sa mga dapat nilang trabaho bilang pulis ng mamamayang Pilipino. Hindi pulis ng politiko. Ganun pong kalinaw yun. Sa akin pong analysis at opinion, interpretation. Ang pulis ay tagapagtanggol ng mamamayan. Hindi lang politiko ang dapat nilang pinoproteksyonan. Ganon. So ano po ang inyong masasabi dyan? Sana maintindihan din ni Vice President itong issue ito. Huwag na nang palakihin ng palaking kasi napakaliit na issue, nakakahiyang issue. Kasi bakit ang pinag-uusapan ni security? Alam mo, kung ikaw ay lingkod bayan, kahit walang security, kaya mong gawin maglingkod sa bayan. Kung ikaw ay nanumpa at talaga namang nanumpa bilang government official, bilang elected official, hindi mo kailangan ng security, pwede kang makagalaw at makapagtrabaho kung maglilingkod ka lang. Bakit kailangan na napakaraming daan-daang security? Ano yun?
Ilang milyong piso ang gagastusin ng taong bayan para sa sweldo at allowance ng security na isang pamilya lang, isang tao lang ang babantayan. Bakit hindi natin gamitin ang mga polis na ating pinapasweldo sa mas maraming matutulungan at mabibigyan ng proteksyon? Hindi ba? So anyways, yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan at naway ang iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.